Alam po ninyo mga pinakamamahal, ang bawat isa sa inyo na ngayon ay nakikinig ng salita ng Diyos at nagninilay ay napakapalad. Kung inyo pong ninamnam ng mabuti ang salita ng Diyos, para po bang tailored made, no? Yung salita ng Diyos. Lalo't higit sa panahon natin na tayo ay nasa pandemya ng COVID-19, na tayo ay hirap, na tayo ay pagod na pagod. Tamang-tama yung salita ng Diyos. Kaya napakaswerte po natin, napakapalad po natin, sapagkat ngayong araw na ito, nagsumikap tayong sumimba sa pamamagitan man ng pagpunta dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio o pakikiisa spiritually sa ating Facebook, sa ating YouTube o sa radio station ng Archdiocese ng Lipa. Napakapalad po natin sapagkat ang ibinibigay ng salita ng Diyos ay yung isang bagay na kailangan natin lalo't higit sa panahong ito ng pandemya ng COVID-19. At ano yun mga pinakamamahal? Security. Security. The Word of God is educating us how to be secure now that we are most insecure. Paano natin sasabihin tayo insecure ngayon? Walang sigurado ngayon, walang kasiguraduhan ngayon. Malusog tayo ngayon, pwedeng mamaya o bukas, wag nawang mangyari. May karamdaman tayo. Hindi natin alam kung yung katabi natin ay healthy o hindi. Kaya tayo nag-iingat palagi. We are very much insecure. And we have not experienced this insecurity in our life. Most specifically before COVID-19. Bago dumating ang COVID-19, kahit sino pwede nating kausapin nang walang pagkatakot. Pwede tayong makipagkamay. Pwede tayong makipagbeso-beso. Pwede tayong pumunta kung saan-saan. Ngayon, napaka-insecure natin. Kahapon po ay mayroon kaming i-welcome na isang pari sapagkat may isa tayong bagong pari na missionary of faith. Kami po ay kumain sa labas, no? Magpahanggang ngayon, nakakapanibago po ang kumain sa labas. Bakit po? Hindi kayo pwedeng magkakatabi, iilang piraso kayo pero dalawang lamesa sapagkat hindi kayo pwedeng magkatabi-tabi. Kahit kayo tumingin sa kapaligiran ay parang kakaunti ang tao, hindi katulad nung unang panahon na masayang masaya at siksikang siksikan. We are very much insecure. At siguro po, lalo't higit kayo na naghahanap buhay. Hindi nyo alam kung hanggang kailan tatayo ang inyong kumpanya. Kung bukas baga may trabaho pa kayo o may hanap buhay kayo. We are in a period of great insecurity. Ngayon ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin kung papaano tayo makakaramdam ng tunay na kasiguraduhan sa buhay na ito. Kaya nais ko pong isa-isahin yung binabanggit ni Jesus sa mabuting balita ngayon. Anong unang sinabi ni Jesus? May mga nag-aakala na kapag ikay maraming pera, ikaw ay secured na secured. Kaya siguro po wala tayong ibang hinahangad, kundi ang tayo ay mag-ipon ng kayamanan at ng salapi. Ano po ang paalaala ni Jesus sa mabuting balita ngayon? Ang sabi niya, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niyang isa't iibigin ng ikalawa,
paglilingkuran ng tapat ang isa't hahamakin ng ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ano pong sinasabi ni Jesus? Hindi po sinasabi ni Jesus na masama ang kayamanan. Hindi po. Magtrabaho tayo, maghanap buhay tayo. Lalo't higit sa panahong ito, kahit doblehin natin ang panahon sa paghahanap buhay para maitawid ang pamilya natin. Pero si Jesus ay may paalaala. Huwag mong gagawing Panginoon ang salapi. Do not make money your God. Please remember, my dear brothers and sisters and my dear friends, money is a good friend. It is a bad master. Ang kayamanan ay mabuting kaibigan, pero masamang Panginoon. Bakit? Kapag ang pera ay Panginoon, aalipinin ka niyan. Aalipinan ka niyan. Sukdulan na manakit ka ng iyong kapwa. Sukdulan na pumatay ka ng kapwa alang-alang sa kayamanan. Bakit? Sapagkat naging alipin ka na. Kung kaya't hindi ka na maging masaya kapag hindi na labis-labis at limpak-limpak ang iyong salapi, naging alipin ka na. Money is a good friend. It is a bad master. Kaya ano po ang ating pagtingin sa kayamanan? Hindi bilang Panginoon. Hindi bilang Panginoon. Pero bilang instrumento ng Diyos, ng kanyang pagpapadama sa atin, ng kanyang pag-ibig. Ganoon din, instrumento ng Diyos para tayo ay makatulong sa kapwa. Sana po kapag tayo ay mayroong kayamanan, gaano man kalaki o kaliit, sana po ang pagtingin natin ay dalawa, biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Kaya pag may pera ka, huwag kang makakalimot sa Diyos. Huwag kang makakalimot sa Diyos. Sapagkat ang pera natin kayamanan ay biyaya ng Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos. Pangalawa, huwag ka rin namang magpipikit mata sa pangangailangan ng iyong kapwa. Huwag kang magpipikit mata. Sana po'y nararamdaman nating tayo rin ay ginagamit ng Diyos para tayo ay makatulong sa kapwa. Where is our security? Ang sabi ni Jesus sa unang bahagi ng mabuting balita ngayon, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Our security is in serving God. That is our security. Our security is in serving God. Maglingkod ka sa Diyos at umasa ka na hindi ka papabayaan ng Diyos. Ito po yung unang security natin sa buhay. Pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, hindi ka niya papabayaan. Alam po ninyo, ang katotohanan ito po ay hindi lamang isang kaisipan. Ako po ay medyo matagal-tagal na rin ho sa pagkapari, no? At napa-assign na po ako sa maraming mga parokya. Kitang-kita ko po sa mga taong naglilingkod sa simbahan, no? At napakarami ko pong nakahalamulang naglilingkod sa simbahan. Lalo't higit ako po ay napa-assign sa Ministry on Liturgy, no? Nandyan po ang mga readers, commentators, collectors, ushers, itong mga tagabasa, ILM, extraordinary, choir, altar servers.
Napakarami po naglilingkod sa simbahan. Nagbibigay ng sarili kahit walang hinihintay na kapalit. Pero nakita ko rin po, on a very personal note, kung papaano sila alagaan ng Diyos. That is a real experience which I can observe from many servers of the church. Hindi sila pinababayaan ng Diyos. Kaya totoo po itong sinasabi ni Jesus. Our greatest security is in serving God. Gusto mong secure ang buhay mo? Maglingkod ka sa Diyos. Sa paano mang pamamaraan na Kanyang ipinagkakaloob. Ano po yung ikalawang binabanggit ni Jesus sa mabuting balita ngayon? Yung ikalawang bahagi po ng mabuting balita ngayon ay patungkol sa ating basic need. Ano po ito? Pagkain at damit. Pansin po ba ninyo kapag tayo ay walang pagkain, tayo po ay insecure, no? Kaya ang mga magulang, ano ang kanilang ginagawa? Basta may pagkain sa lamesa, okay na. Ganoon din yung damit, no? Kapag tayo ay hindi maganda yung damit, tayo insecure, no? Parang hindi tayo mapakali pag walang pagkain at walang damit. Where is our security? Not in money, not in food, not in clothing, but in serving the Lord and in trusting in Him. My dear brothers and sisters, trust in God. Trust in God. Kung inyo pong napakinggan yung mabuting balita ngayon, it is full of wisdom. Ang sabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at iinumin na kailangan ninyo upang mabuhay. Bakit? Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain? Masdan nyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayon man, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Dito po sa ating shrine ay napakadaming ibon. Tingnan nyo nga naman ang ibon. Sinasabi ni Jesus, hindi sila nagtatrabaho, hindi sila nag-iipon, pero sila'y kumakain. Tayong mga tao, no? Trabaho ng trabaho, ipon ng ipon, na hindi masama. Magtrabaho tayo, mag-ipon tayo, pero huwag nating kakalimutan na sa dulo ng mga bagay na ito, ang mahalaga, may tiwala tayo sa Diyos. May pananampalataya tayo sa Diyos. Kumakapit tayo sa Diyos. Kapatid, huwag kang mawawalan ng loob. Kumapit ka sa Diyos. Hindi ko makakalimutan yung karanasan ng Padre Pio sa community pantry. Tayo po ay tumulad doon sa community pantries ng ibang lugar. Pero ano pong ginawa natin? Hindi lamang dito, kundi pumupunta sa ibang lugar. Hindi ko makakalimutan yung pagpunta sa isang squatter area. Ano po yung kwento ng isang pamilya doon? Nung araw na yon, wala na silang pagkain. Wala na silang pagkain. Pero bakit sa disenyo ng Diyos, doon pumunta ang roving community pantry ng Santo Padre Pio? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. But that is the great design of God. And my dear brothers and sisters, when God designs, it is perfect. When God designs, it is perfect.
design ng Diyos na nandito kayo. This is a perfect moment for you. Huwag mo nang sabihin na, mas maganda sana kung sa ibang simbahan ako nagpunta. No. This is the design of God for you. This is perfect. Yung katabi mo yung iyong asawa, huwag mo nang isipin na, siguro mas masaya ang buhay ko kung ibang asawa ko. No. Yung inyong pag-aasawa, that's a perfect plan of God. Kung katabi mo ngayon ng iyong anak na mayroong sakit o karamdaman, sasabihin mo, mas masaya sana ako kung iba yung aking anak. No. It is God who planned it. It's perfect. But trust in God. Trust in God. Hindi kanya papabayaan. Tingnan mo ang mga ibon. Hindi pinababayaan ng Diyos. At anong sabi pa niya? Tingnan nyo ang mga damo. Mga damo. Hindi sila nagpapagal ni humahabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak. Kung ang damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay igagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananalig sa Kanya. Oo nga naman, yung damo na maganda ngayon, pero bukas ay patay, dinadamta ng Diyos. Paano pa kaya tayo? Higit tayong mahalaga kaysa sa damo. Sa misang ito, mga pinakamamahal, hilingin natin sa Diyos ang dalawang bagay na ito para magkaroon tayo ng kasiguraduhan sa buhay. Unay ang biyaya na tayo'y makapaglingkod ng buong buo sa Diyos. At ikalawa, ang tayo ay makapagtiwala at magkaroon ng ganap na pananampalataya sa Panginoong Diyos upang maramdaman natin kumakapit tayo sa lakas na nagmumula sa Diyos.